Ang malalim na damdamin ay nagdadala ng sakit. Lahat ng pag-ibig ay parusa. Inanyayahan ang Bodhi Fairy na bumaba sa mundo ng tao. Malampasan ang pagsubok ng pag-ibig. Hero. Huwag na ito. Huwag na. Huwag na. Alam mo naman na ang puno ng bodhi ay konektado sa aking buhay. Kapag naputol ang ugat nito, pati ang mga binti ko ay mapuputol. Kung masira ang puno ng bodhi, ako rin ay masisira. Aba, Wawa. natapilok si Wawa sa ugat ng puno ng Bodhi. Ang sakit ng tuhod ko. Putulin ang buong puno ng bodhi. Huwag hayaang masaktan si Wawa. Pinoprotektahan ang ampon. Bakit ako isinusuko? Ako ang asawa. Tumahimik ka, malapit ka ng hindi na maging asawa ko, at si Wawa magkakaroon ng bagong pepel. Anong ibig sabihin mo? Pakakasalan mo siya? Ate, matagal na mahal ako ni Kuya Yanzi. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Yanzi, bilisan at sabihin sa kanila na itik. Icholoy. Bake it? Guyanji, dati mo akong tinatrato na paring kaimanan. Sa templo ng pamilya Gu, matagal nang inalagaan ang 1,000 taong gulang na puno ng bodhi. Nung una tayong nagkita, sinabi ko kay Guyanzi na ang buhay ko ay konektado sa puno ng bodhi, na kapag nasira ang puno, Mawala AKO. Natakot si Guyan, kaya inalagaan ang bodhi tree. na maingat na pangangalaga taon-taon. Walang sawang pag-alaga at proteksyon. Pagkatapos, nag-aral si Guyanzi ng botany sa universidad, iniwan lahat at sumama sa akin para kumain ng gulay at magdasal. Kasama ang lampara sa gabi. Naging badlist sa prominenteng tao sa Beijing. Hanggang sa bumalik ang ampon na kapatid na babae at nahulog sa ugat ng bodhi tree, na sugatan ang tuhod. Kuya Yanzi, ang tuhod ni Wanwan. Binunot niya ng buo ang punong bodhi para tanggalin ang lahat ng panganib. Mukingsi, kung ang tuhod ng wanwan ko ay may pekla, hindi ka mabubuhay na maayos. Guyanji, naiintindihan kayo. Ang galing mong umarte ay, akala mo ba talagang nalampasan mo ang kagiging pangkaraniwan sa pagbabasa ng Budismo? Sinasabi mo pa na magkaugnay ang buhay mo at ng puno ng bodhi. Ang mga sinasabi mo, madali lang pa rin maniwala si Lolo. Isa lang namang puno ng bodhi yan. Kung gusto mo, ibibigay ko pa sa iyo ang buong kagubatan ng bodhi. Hindi na kita magiging asawa sa lalong madaling panahon. Bodhi lang yan. Si Kuya Yancy, ang mahal niya simula pa ay ako. Kuchonayo na lahayan. Ang galing mo talagang umarte. Alisin ang buong puno ng bodhi para walang problema pa sa hinaharap. Kingsley, anong ginagawa mo? Libu-libong taon nang itinayo ng mga ninuno ng pamilya Gu ang templo para sa akin, alay ang lahat para sa proteksyon ko bilang pasasalamat. Pangako kung mananatili sa templo ng pamilya Gu magpakailanman. Poprotektahan kasaganaan ng pamilya Gu. Ngunit gayon nawala na ang aking kakayahan. At ako mismo ang winasak ni Guyancy, bayad na ang utang na iyon. Simula na yan. Wala nang kaugnayan sa akin ang pamilya Gu. Si Yanzi, ang suwail na anak na iyon. Sinabi ko na ang puno ng bodhi ay konektado sa buhay niya, pero heto siya. Kinuha niya ang buhay mo. Hindi niya nakalimutan. Ginagawa lang niya ito para sa kanyang ampon na kapatid. Kingsley, ipapadala ko ang tao upang itanim muli ang puno ng bodhi at maitama ang pagkakamaling nagawa ni Yanji. Huli na. Ang buhay ko'y nawasak na mismo ng kanyang mga kamay. Noong araw, si Guyanzi ay nag-aral kung paano alagaan ang bodhi tree. Alam niya kung paano sirain ang aking pinagmulan. Binunot niya ako mula sa ugat. Ganap niyang tinanggal ang mga pinagugatan. Gayoy isa na akong tuyong kahoy. Wala nang pag-asang bumalik sa dati.
gineng. Sabi ni Gu na pagkatapos ng gabi nilang mag-ama, magulo ang kwarto kaya pumunta ka para linisin ito. Sabi niya, maghanda ng bagong kasuotan para sa kanilang dalawa. Ikaw daw ang pinakaalam ang sukat nila. Anak ng kawalan. Talagang anak ng kawalan. Lumayas ka sa harap ko. Ang ginawa ni Yanji, wala na mukhang maiharap sa'yo. Nakikiusap dahil siya ang reinkarnasyon ng ninuno ng pamilya Gu, patawarin mo siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpatayo ng templo para sa'yo noon upang iligtas ka mula sa libu-libong taon ng paghihirap dito sa mundo. Puno ng Bodhi, tiningnan na tagapagtanggol sa ulan. Ipapangako ko na patatayuan kita na templo upang magpatuloy ang ala. Inalaya ka mula sa paghihirap ng mundo. Gago. Punawing Bodhi. Makakasiguro ka na sa hinaharap ay ingatan ka ng templong ito. Ito'y dahil sa templong ito. Malaki ang aking pinahusay. Ang toto'y isa kang tenga, AKO SI Muching Si, nanginampa. Naingatan kita para sa kinabukasan mo. May kapayapaan at kasaganahan. Patawarin mo si Yanji, ipapatayo ko ang gintong rebulto at itatayo ang templo. Mag-aalay ng insenso, umaasang kapag bumalik ka sa paglalakbay mo, patuloy mong babantayan ang pag-unlad ng pamilya Gu. Bilang pagsukli ng utang na loob, sinundan ko ang pamilya Gu ng 5 taon. 5 taon na ang nakalipas. Para pahabain ang buhay, inubos ko pa ang kalahati na aking kapangyarihan. Kung hindi naubos ang aking kapangyarihan. Hindi nila ako tratuhin ng ganito. Ngayon, malapit na akong maglaho. Ang kapalaran ng pamilya Gu sa hinaharap ay wala na akong pakialam. Qingsi. May bahay, pinapatawag ka ni CEO Gu. Kuya Yanzi, bakit nagbihis ng ganun si Ete? Nakakatakot naman. Nakakatakot talaga. Muching Si, ano na naman ang kalikohan mo? Gu Yanzi, nasira na ang puno ng Bodhi. Ako rin, mawawala na. Kuya Yanzi, binanggit na naman ni Ete ang puno ng Bodhi. Bigla akong naalala, hindi ko pa nakikita ang tunay na fire tree, silver flower. Gusto makita ang fire tree, silver flower. Gamitin natin ang puno ng Bodhi yon. Buhusan ng langis, sunugin na yan. Huwag, Gu Yanji. Kahit nawasak ang puno ng Bodhi, konektado pa rin ako dito. Kapag sinunog mo ito, ako rin ay... Ako yan, no? Gusto mong sabihin na kapag sinunog ang puno ng Bodhi, mararamdaman ko rin ang sakit ng pagkasunog sa apoy. Muching Si, Ilang taon mo akong niloloko sa pamilya ko. MGA Tao. Buhusan ng langis at sunugin ang punong iyon. Gayon din.
Muching si, ipapakita ko sa iyo ang mga nakamamanghang tanawin na ito. Hindi. Guyanji, nakikaisap. Ange Gonda, talaga bang ganito ang tunay na kagandahan? Kung gusto mo yan, masaya na ako. Guyanzi, mula sa simula, hindi ko na dapat iniwan ang simpleng pag-ibig ko sa'yo. Ay kayan. Matapos ang libo-libong taon, muling nagkatawang tao ka. At gaya ng dati, inosente ka pa rin. Ikaw ang naprotekta sa amin sa libong taon. Simula na yon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Alagan. Kita. Ew, Talagang napaka-comfortable. Ang galing ng pagluluto ni Guyanzi, lalong gumagaling. matagal na kitang inaalagaan. Kung kaya mo talagang maging tao, bakit hindi mo ako pakasalan? Pakakasalan mo siya. Pwede biyay? Hindi ko maunawaan. Ang totoo at kasinungalingan sa salita ng mga mortal. Pinaibig ko pa ang sarili ko. Kuya Yanzi, salamat sa binigay mong kahangahangang tanawin. Sobrang gusto ko ito. 1-1, 5 taon na, aksidente ako sa sasakyan at muntik mamatay. Niligtas mo ako, isinugal ang buhay mo. Pero sa buong panahong yon, nagamali makilala ang nagligtas sa akin at nagpasalamat sa iba. 1-1, patawad, nagamali ako sa iyo. Simula na yon, anuman ang gusto mo, babawiin ko sa iyo. Limang taon na ang nakalipas. Guyanji. Ang nagligtas sa'yo 5 taon na ang nakalipas, ako iyon. Ang nagligtas sa'yo 5 taon na ang nakalipas, ako iyon. Yenji, ang mahal kong Yenji. Lolo, ngayon si kuya ay wala ng maraming panahon. Sigurado rin akong ayaw niyang may mangyari pang masama sa'yo. Pakiusap, alagaan mo ang sarili mo, Lolo. Pakikialam sa kapalaran ng walang pahintulot. Magdaranas ng sakit sa puso araw at gabi. Sa hinaharap ay tiyak na mararanasan ang balik ng karma. Ngunit sa 1,000 taon, ngayon ko lang naranasan ang tamis ng pag-ibig. Para sadyo. Masakit man asay paso. Karma man o hindi. Handa akong magtiis. Ginamit ang kalahati ng lakas. Para lamang may pagpatuloy ang buhay mo. Ikaw ang nagligtas sa akin.
Mu Kingsi, hindi ba sapat ang 5 taon ng panloloko? Sinabi ni Wanwan, siya ang nagbuwis ng buhay para mailigtas ako. Pero habang nasa ibang bansa siya para magpagaling, pinagkakitaan mo yung kredito ng ginawa niya at niloko mo ako para pakasalan ka. Gu Yanji, huwag mo na linlangin ang sarili mo. Anong utang na loob sa pagliligtas? Hindi mo lang talaga ako sapat na minahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Simulat sa pool, si Yanzi ang nagmamahal. Magsasama kami habang buhay. At sasabihin ko sa'yo, mas mabuti pa matuto kang makisama. Ang pamilya Gu ay may basbas na mga Diyos. Mas mabuting huwag kang magkalat ng kung ano-anong salita. Ang Diyos na sinasabi niyo, ako yon. Gayon, halos wala na akong natitira. Sino pang Diyos ang inaasahan niyo magpoprotekta sa inyo? Mas husayan mo yung panlilinlang mo. Ikaw, karapat-dapat ba na magpanggap na Diyos? Ah. Kuya Yanzi, Mazaki Tanjbanti Numongo. Wanwan, Kuya Yanzi, Mazaki Tanjbanti Numongo. Kasalanan lahat ni Ed. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko naisip na manood ng mga kagaya ng fireworks. Kuya Yanzi, Mazaki talaga. Gagaling pa kaya ang binti ni Wanwan? sa sakit na tinamo ni Wanwan, aparusahan ko si Mu Kingsi ng libo-libong beses pa. Dahil ikaw dahilan kaya nasunog binti ni Wanwan. Kukunin ko ang balat mo. At ibibigay ko kay Wanwan. Margo, hindi mo ba talaga lalagyan ng pampamanhid si Madam? Kuya Yanzi, Mazaki Tanjbanti Numongo. Napakasakit ng paso ni Wanwan, ngayon. Hayaan maranasan ng babaeng ito. Ang sakit ng buhay na pagbabalat ng bala. Gu Yanji, talaga bang gusto mo akong hizay ng ganito? Simulan na. Ang balat na kinuha kay MRS Gu ay sapat na upang maayos ang sugat ni Miss Gu. Gusto mo bang lagyan ng lunas at gamot si MRS? Kuya Yanzi. Kuya, sapat ba ang balat na ito upang may balik ang ayos ni Wanwan? Mu Kingsi, kung aaminin mo ang iyong mali. Halalayan kita. Ang tanging mali ko ay iniligtas kita noon. Kakaalis ko lang ng ilang araw. Paano nangyari to? Ito ang Diyos na nagprotekta sa ating pamilya ng libo-libong taon. Mr. Gu, Tumigil ang puso ni Madam nang ngayon, mahina na ang kanyang katawan at may mati. nasa bingit na siya. Hindi na maaring ipagpatuloy. Mas mabuti nang tumigil na. Mukhang 3 beses na pero ayaw mo pa rin umamin sa mali mo. Wala akong nagawang mali kailanman. Ikaw lang naman ang hindi naniniwala sa akin. Icholoy. Balatan niyo siya ng buo. Walang ititira. Kuya Yanzi. Mukha Kingsi. Te kabiya sa akin na yon? Tinataya mong hindi ko kayang isakripisyo ang Sa harap ng mga ninuno, nilapastangan ni Kuya Yanji ang mga banal. Natatakot akong balikan. Sana'y magbantay ang mga ninuno sa langit at tulungan ang pamilya ko kalampasan ito. Ah! Tapos na. Tapos na ang pamilya Gu. Halika, hanapin si Kuya Yanji, ang suwail na iyon. Hindi kaya ng asawa ni Mr. Gu. Masakit ang binti ko. Yanji na kuya.
Dalhin muna si Wanwan sa labas. Huwag siyang takutin. Tingnan kung ayos na siya. Muching si. Ikaw. Ano na naman ang drama mo? Niloloko mo na naman BAAKO? Guyenji. Ang pinakanapagsisihan ko ay ang mahalin ka. Ang magpakasal sa'yo. Lolo, si Kingsi ang nagligtas sa akin. Siya lang ang mamahalin ko. Ayag kayo sa kasal namin. Akiusa po, aprubahan. Alam mo kung ano ang tunay na pagkatao ni Chingsi? Sa inyong dalawa, wala tadhana. Wala akong pakialam sa tunay niyang pagkat labis kong minamahal siya. Sa buong buhay ko, siya lang ang para sa akin. Kahit lumuhod ka, hindi ito mangyayari. Di aayon si Chingsi. Walang kwentang ideya. Sumasang-ayon ako. Ikaw. Sabi naya mahal naya, kailangan ko siyang pagkatiwalaan minsan. Ang puso ng tao ay pabago-bago. Dati hindi ko dapat pinaniwalaan. Chingsi. Mukhang iniisip mo. Tato na. Paano mangyayari yan? Imposible mukhang iniisip mo niloloko mo ako. Di ba mukhang iniisip mo? Bawal ang tatlo. Huwag lokohin. Mukhang Rebelde! Alam mo si Chingsi ay sinakripisyo buhay para iligtas ka. Tiniis ang sakit araw-araw. Iningatan ang pamilya natin ng libu-libong taon. Ngayon, niloloko ng mga susunod na madarama ng pamilya ang puot ng langit. Lolo, huwag kang magpapaniwala sa kalokohan niya. Siya ay talaga namang sinungaling lang. Wala namang totoong kapangyarihan, lalo na ang Diyos ang kaparusahan. Ito'y Griega. Dahon ng puno ng bodhi, siya talaga ang punong bodhi. Ikaw ang nag-aaruga sa amin ng libong taon. Mula ngayon ako na ang mag-aaruga sa iyo. Kahit masira ko ang punong bodhi. Kung nawasak na ang punong bodhi, mawawala na rin ako. Guyenji, nakikayasap AKO. Sa totoo lang, siya ang nagligtas sa akin noon. Mukingsi, nalampasan mo na ang pagsubok, naabot ang kaalaman ng bodhi, pinahihintulutang umangat. Chingsi. Ang direksyon ng puno ng Bodhi ang iniisip ko. Inaisip kayo. Patawad, nagkamali ako. Nalaman ko na ikaw ang nagligtas sa akin noon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mabawi kita. Isang tuyong puno. Paano mabubuhay muli? AKO, ibibigay ko sa iyo ang isang buong gubat ng bodhi. Ang iyong pagligtas sa akin, babayaran ko ng buong buhay ko. Kuya Yan, nagsisinungaling na naman si Ek. Ako talaga ang nagligtas sa'yo noon. Bobby, naalala ko na ang nangyari noon. Noong ako'y walang malay, ang dahon ng bodhi ang gumising sa akin. Ikaw ang laging niloloko ako. Chingsi, ako rin ay nalinlang ng isang babae.
Gu Yanji. Hindi tungkol sa panlilinlang ng iba. Simula hanggang gayon, ikaw lang ang ayaw maniwala. Ang paliwanag mong gayon ay panloloko lang sa sarili mo. Kalahati ng kultibasyon kong inilaan para sa buhay mo, babawiin ko na. Sa mga darating na araw, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Qingsi. Qingsi? Wag. Kung wala ka, si Yanji paano masasalba? Si Yanji hindi natatagal ang buhay. Maawa ka na, alang-alang sa mga ninuno ng pamilyang Gu na nagtayo ng templo, bigyan mo pa ng pagkakataon siyan. Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilyang Gu, pwede ba? Ang utang na loob, matagal ko nang nabayaran. Pamilyang Gu, tapos na ang utang at galit. Hindi na kailangang pilitin. Kingsi, nagkamali ako. Ano? Si Mu Qingsi ay paang Diyos. Tapos na. Tapos na ang pamilya Gu ko. Ito parusa pamilyang Gu na hindi gumagalang Diyos. Ito ang malaking pagsubok sa pamilyang Gu. Yentus, ang libong taong pundasyon ng pamilya Gu ay nasira ngayong araw. Kuya Yanzi, Kuya Yan. Yanji, kising ka na! Kingsi, Hey, Yanji, anong balak mo? hahanapin ko si Kingsi. Hala, Yanji! Umalis na si Qingsi. Oo nga. Umalis na talaga si Kingsi. Hinding-hindi na niya ako mapapatawad. Yanji, huwag ka na magpakasutil. Ito ay para sa ating pamilya Gu. Sariling kasalanan. Simula nung umalis si Qingsi, bumagsak na ang negosyo ng pamilya Gu. Kinuha niya ang kalahati ng buhay niya para baguhin ang kapalaran mo. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa ang katawan mo. Ang natitira mong buhay ay wala ng 3 araw. Mahaido ay karma. Ito ang karma ko sa pananakit kay Kingsi. Yanji, bumalik ka na. Kingsi, Kingsi, bago matapos ang 3 araw, gusto kitang makita muli. Kahit isang beses lang. Matatahimik na akong mamatay. Talagang karapat-dapat ang 9 na langit. Napakayaman na espiritual na lakas. Sa tamang panahon, tiyak na mas lalakas pa ang kapangyarihan ko. Dati talaga akong nabulag kay Guyanzi. Ano ba ang pag-ibig ng tao kumpara sa kaluwalhasyan ng pag-angat? Kuya Yanzi, okay ka lang ba? Guwanwan. Ikaw na babae ka. Kung hindi, mo lang, AKO na loco. Ano ko nagawa ang maraming pagkakamali? Ano ako ayuan ni Kingsi? Ang ginanas na paghihirap ni Kingsi. Ibabalik ko lahat yan sa'yo. Kuya Yanzi, ginawa ka ulan niyon dahil sobrang mahal kita. Mahal AKO,
Ang pamilya gumabait na inampon ka, pero ipinalit mo ng kasamaan, nawala tuloy ang totoong minamahal ko. Tutung minamahal. Kuya Yanzi, tayo ang totoong magkasama mula bata pa. Pero nung dumating si Mukingsi, yung babaeng yon, hindi mo na ako tinignan kahit kailan. Ginawa ko ang lahat para mapalayo siya. Siya ang pangatlo. Ang nakikita mo lang ay ako. Ano mo nagawang saktan siya? Kuya Yanzi. Nakalimutan mo na ba? Ang mga bagay na iyon, ikaw ang laging gumagawa niyan. Noon, ginawa mo yan para sa akin. Binali mo ang gatlong tadyang ni Mukingsi. Hindi. Hindi ikaw yan. Kuya Yanzi, nakakainis ka talaga. Nasira ng puno na to ang sanggol ako. Lakas ng loob si Rain ang kasiyahan ni Wanwan. Utulin niyo lahat ng mga sanga ng punong na walang pakialam. Hindi pwede. Guyanzi, ang mga sanga ng punong ito ay parang mga tadyang ko. Kapag pinutol, ako, Mahalaga sa iyo ang puno ng bodhi, pero kakauwi ni Wanwan sa bansa. Pwedeng magparaya ka. Gawan na. Tara na. Bobby, Bobby, ikaw ang nagtulak sa akin na gumawa ng napakaraming mali. Ang sakit na dinanas ni Kingsley, ipaparanas ko sa iyo ng libot-libo ng beses. ang ginhawa dito sa siyam na ulangit, kaya pala lahat gustong makamit ang pagkakataon na umakyat. Noong una, ikaw ang nagtulak sa akin. Sinunog ang punong bodhi, nagdulot ng hirap kay Kingsley. Ngayon, ipaparanas ko rin sa iyo ang sakit ng pagliliyab ng apoy. Guyanzi, naziran ka na ba NGB? Tigil na! Yanzi, napakahangal mo talaga. Yanzi, huwag ka nang magkamali ulit. Kahit patayin mo si Wanwan ngayon, wala na itong maidudulot na pagbabago. Bukod pa rito, dagdag pa sa kasalanan ni Qingxi. Tama. Hindi ko dapat dagdagan ang problema ni Kingsley. Patayin ang babaeng ito'y magaan. Nais kong maranasan niya ang buhay mas masahol sa kamatayan. Dalhin siya palayo at alagaan. Guyanzi, ikaw ay isang baliw na walang puso. Yanzi, Lolo, sabihin mo ano ang dapat kong gawin para mabawi si Kingsley. Sabihin, napanin, ang templong ito itinayo ko 1,000 taon nakaraan sa nakaraang buhay para kay Kingsley, kung saan ngunit ito'y winasak ng kidlat. Ibig bang sabihin, kapag muli ko itong itinayo, may babalik ko Kingsley. Yanji, si Qingxi ngayon ay diyosa. Tayong karaniwang tao. Anong karapatan natin hilingin na bumaba ang Diyos? Diyos siya, ano naman, minahal niya ako noon. Kung hilingin ko, bababa siya para makipagkita sa akin. Ay naku, Tama. Itatayo ko ang templo para sa iyo. Mananalangin ako sa iyo. Makikita tayo ulit ng mas maaga. ikaw. Ay, talagang kapalaran ito. Hay. Qingxi, pwede kitang gawan ulit ng templo. Sigurado akong makakapagsimula tayo muli. Noong araw sa mundo, naubos ang lakas. Ang lahat ng abilidad ay nawala.
Hindi ko akalain ngayon. Kayang pakawalan ang buong enerhiya sa katawan. Tumataas ang antas ng lakas ng 2 level. Booty Nalang. Pwede pang magsimula uli. Ching-si. Pasensya na. Sabi ng doktor, nalalapit na ang katapusan. Lano kung magtayo ng templo para sa iyo. At makita kang muli. Pero ngayon, hindi na yata kakayanin. Ching-si. Maari mo ba akong bigyan ng awa? Talagang nagsisisi na ako. Kingsi, itong rosaryo ng Bodha ay mula sa iyo. Ngayon, ako na mismo ang muling nagtipon nito. Ngayon, hayaan natin itong maging saksi sa pagbabayad ko ng kasalanan sa pagkamatay ko. Aneng Perlis, binali ko ang iyong binti. Ano, hindi ka pa kikilos? Ikalawang butyl. Susunugin ko ang iyong katawan. Ikatlong butil, puhukayin ko ang iyong ugat. Ching-si. Babalatan kita, aminado sa mali, mali ko ay lubos. Itumba ang puno ng bodhi, bunutin ang ugat, alisin ang suliranin. Kawan na. Naloko kita. Hinamak kita. Hindi ako karapat-dapat na makita ka. Pero insi. Talagang gusto kitang makita. Ching-si. Sa wakas, bumalik ka na. Ching-si. Mahal kita. Para iligtas ka. Araw-gabi akong nagdurusa na matinding sakit. Ang sakit na tinis mo ay wala sa 10 bahagi ng akin. Ching-si. Ikaw. Galit ka sa akin. Ching-si. Hindi ko alam na may utang pa akong 1 puso sa'yo. Ching-si. Ibabalik ko ito sa'yo ngayon. Yanji. Bakit ganyan mag-isip? Lolo, ngayon isa na akong taong 30 taong bula. Maaga o huli, kamatayan pa rin, gamitin na lang ang katawan na ito. Hihingi ako ng tawad kay Kingsi. Baka matapos ang 3 taon, atawarin ako ni Kingsi at payagan akong makita siya. Nakakatawa, 3 taon pagkatapos ay babagsak ka sa pinakamalalim na impyerno. Paano mo masisilayan ang 9 na langit, budhi na banal? Pwedeng itanong kung ikaw ba si Shulan, mahal na diwata. Nakikita ko na malapit na ang katapusan ng iyong buhay. Lunukin mo ang halamang gamot na ito. Makakakuha ka pa ng 6 na buwang buhay. Para saan na lang ang 6 na buwan? Hindi ko pa rin makikita si Kingsi. Kung hindi ko siya makikita, mas pipiliin ko pang manatili ngayong araw. Manatili dito sa ilalim ng punong bodhi. Piging ito ikaw at si Chingsi ay magkaibang landas na Ikaw, bakit ka ba napakamatigas ang ulo?
Lunukin mo itong gamot kahit mahabang panahon, buhay pa rin. Ginoong Gu, iwan niyo po ito sa akin. Ang buhay niya, ako ang magliligtas. Salamat sa tiwala mo, Diwata. Kukunin ko na ito. Hanggat buhay ka, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, makikita ko si Kingsley. Pero bakit mo ako tinutulungan? Dahil ang nais mong makita ay siya ring taong labis kong kinamumuhian. Nagdasal ako ng libu-libong taon para hindi ko kayang makita ang mga nagdurusa sa mundong ito. Kaya't dahil sa ating pagkakaugnay, tumulong akong gayon. Bagamat wala ng buhay ang puno ng bodhi, muling binuhay mo ito, Shulan Fairy. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at di ko malilimutan, Uyanzak. Ang katawan sa mundo ay nananatiling buo. Anong pag-akyat ang sinasabi mo kay Mukingsi? Nakalaan siyang bumalik. Ginugol ang lakas sa muling pagbuhay sa puno ng bod. Parlang pigilon asay Mukingsi. Siya bumaba para asikasuhin ito. Ibig bang sabihin nito? Makikita ko na si Kingsley. Guyansi, hindi ko pinili na buhayin ka para lang makita si Mukingsi isang beses. Hindi mo ba gustong makasama siya habang buhay? Siyempre, nais ko siyang makasama habang buhay. Pero, Shulan Tianzi, paano ko magagawa? Nadala mo ang kalahati ng lakas buhay na ibinigay ni Wood Kingsley, kahit nawala na ang lakas ngayon. Ngunit dahil doon, natiba na ang katawan mo kaysa sa iba. Anong gayon ang silbi niyan? Gamitin ang iyong dugo bilang gabay. Gamitin ang iyong laman bilang han. Sa tagal ng panahon, ikaw at ang puno ng bodhi ay magkaugnay. Kung hindi mawawala ang puno ng bodhi, hindi ka rin mawawala. Pagbalik Wood Kingsley, magtatali sa kanya. Kaya't hindi na kita iwan at di na makakaalis sa mundong ito. Kingsley, hindi mo na ako umaiwan. Sige, Tianzi Shulan, gagawin ko lahat ng sinabi mo. Mukingsi. 1,000 taon nakaraan, isang wenshulan sa tabi ng puno ng bodhi. Pareho tayong nag-practice. Bakit ikaw lang ang pinagpala ng Diyosa ng langit? Basta bumalik ka, ang pagkakataon mong mag-ascend ay nakatadhana lamang sa akin. Blazing Linyara AKO. Nakatulog buong maghapon. Ginoong Diyos ng Kalangitan. Dakilang Bodhi. Nakatulog ka maghapon, sa mundo ng tao kalahating taon na lumipas. Kailangan mong bumaba para ayusin ang karma. Anong karma? Pakiusap, ipaliwanag mo, Ginoong Diyos ng Kalangitan. Impossible ito. Ang Bodhi Tree, nasira ba ito noong nag-ascend ako? Paano ito nabuhay muli? Ang Guyanzi nawala na ang proteksyon. Paano pa siya nabubuhay? Mayroon kang hindi natapos sa mundo ng mortal, ang iyong katawan ay naroon pa. Maaring makagambala sa iyong magugulo ang balanse ng mundo. Naiintindihan kayo, panganib na ang sitwasyon. Babalik ako sa mundo ng mga mortal. Maliit na bodhi. Naway bumalik ka agad. Sa wakas, nakabalik si Madam. 6 na buwan siyang nagbakasyon abroad, kaya't hinihintay niyang master ang pagbabalik niya. Sinabi ni Guyanzi na nagbakasyon daw ako sa ibang bansa. Sa 6 na buwang nalalabi sa kanya, ano ang ginawa niya? 6 na buwan nang nakaraan, nasunog ng kidlat ang templo ng pamilya Gu. Mahalaga raw ito para sa iyo, sabi ng iyong master. Hindi pinakinggan ang pagtutol ni master at inayos ito. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay nagtatrabaho sa templo. Sa gabi, natutulog siya sa ilalim ng puno ng bodhi. Tunay na malalim at tunay ang pagmamahal ng iyong master para sa Madam. Guyanzi. Malalim at tunay na pagmamahal. Inutusan pa nga kami ni iyong master na maghanda para sa inyong ika-5 anibersaryo ng kasal. Hindi niyo na kailangang mag-aksaya ng panahon. Tatapusin ko ang mga dapat kong gawin at alis rin agad ako.
Muling nabuhay ang puno ng bodhi. Hindi kayo man lang naramdaman. Ang punong bodhi ay simbolo ng kabanalan. Bakit ngayon ang daming masasamang enerhiya dito? Ano bang nangyari? Gu Yanji, Ano ba ang ginagawa mo? Qingxi, sa wakas, bumalik ka na. Qingxi, sa wakas, bumalik ka na. Ganon din. Noong nakaraan, inahalagahan mo ang aming anibersaryo ng kasal. 5 taon na iyon. Buti na lang naalala at sinadya mong umuwi. ang mga taon sa tao ay isang kisap-mata lang sa siyam na ula. Anong anibersaryo ng kasal? Hindi ko sinasadyang alalahanin iyon. Okay lang, kung ayaw mong maalala, ako na ang gagawa mo lang ngayon. Qingxi, sa araw na wala ako sa tabi mo, kumusta ang naging buhay mo? Walang sinumang nanakit sa akin. Siyempre, mabuti na iyon. Qingxi, galit ka ba ginawa kayo sa'yo? Pwede kong Tapos na ang ating tadhana. Ang pagmamahal at galit sa akin. Matagal nang naglaho. Gu Yanji, huwag ka nang magpilit. tapos na ang Qingxi, ang punong bodhi ay maaaring bumangon muli. Bakit hindi ipilit ang sa ating dalawa? Tingnan mo ang templong ito, libu-libong taon na, binubuko pa rin para sa'yo. Pwedeng magsimulang muli. Teo Puwid rin. Gu Yanji, huwag ka nang magmatigas pa. Tarananjan Kira, noong kinuha ko ang lakas na inilagay sa'yo noon. Malapit na ang oras mo, paano ka nagtagal hanggang ngayon? May ginamit ka bang kakaibang paraan? Qingxi, nagpupursigi akong mabuhay para lang makita ka. Lahat ito para sa'yo. Gayon nakita. Maaari ka nang bumalik. Qingxi, gusto ko pang matagal na makasama ka. Anong nangyayari? Ang sinaktan ko ay si Guyanzi. Bakit nasugatan ang puno ng bodhi? Peti ako nasaktan din. Gu Yanji, anong ginawa mo sa puno ng bodhi? Mukingsi, habang nandyan si Guyanzi, hindi ka makakabalik sa siyam na kalangitan. Ang pagkakataon mong umakyat, ako ang kukuha. Sabi yan ay Gu Yanji. Sino ang nagturo sa iyo na mamaling paraan na yan? Qingxi, para makasama mo ako. Paano mo nasasabing masama ito? Gu Yanji, value ka talaga. Para sa pansariling interes, gamit ang puno ng bodhi. Upang kontrolin ako at sumama sa iyo sa pagkasira. Qingxi, mahal kita. Malibang gusto kong makasama ka habang buhay. Gu Yanji, ganito ba ang akala mong pag-ibig? Sadyang makasarili ka pa rin. Alam mo't hakbea, ang pagkakamali mong gayon. Pwede kitang parusahan gayon. Kingsi, huwag mong gawin yan. Si Yanzi ang kaysa-isa kong apo. Nagbayad na ng kaparusahan. Halos namatay na siya. Nagmamakawa ako. Noong 1,000 taon na Siya ay may sa kabutihan ng ninuno ng pamilya ko. palayain mo siya. Ang utang na loob na iyon. Utang na loob. Talagang tanga pa rin. Ang mga Diyos ang nagligtas sa iyo noon. Binigyan ng kaalaman ang ninuno ng pamilya ko para magpagawa ng templo para sa iyo. Pumunta ka na, sa tingin ko ang puno ng bodhi ay may dalisay na puso. Ipahiram mo ang iyong katawang lupa para tulungan ang maliit na bodhi. Mikingsi. 1,000 taon ng utang, maling pinasalamatan. Kate Magasan, wala pa ring progreso. Nabayaran ko na ang utang na loob. Gino Angu. Malapit na magtapos ang buhay ni Guyanzi. Gayon, ang sapilitang pagpapahaba ng buhay. Labag ito sa paraan ng kalikasan. Walang sinuman ang magpasa ng parusa ng kalikasan para sa kanya. Magmakaawa ka man sa akin, wala ring saysay.
Chingsi, hayaan mo akong manalangin ng 3 beses para sa patawad ng kalikasan. Ang kalagayan ni Yanji ngayon, ako ang may pagkukulang sa hayaan mo akong humingi ng tawad ng 3 beses. Gino Ongu, huwag mag-aksaya ng lakas. Ang dapat mag-sorry. ISI Gu Yenji. Chingsi, gusto mo ba talaga akong patayin? Sayang lang, hindi mo ako masasaktan. Ginamit ang laman at dugo para alagaan ang bodhi. Gayon, tinanggap na ako ng puno bilang kalahating may-ari. Sinabi mo noon, ang puno ng bodhi ay konektado sa iyong buhay, peti ako. Chingsi, simula na yon, hindi na tayo maghihiwalay. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Gu Yenji, hindi kayo akalain. Talagang gumagamit ka ng maling paraan. Isang ordinaryong tao lang. Gusto mo akong ikulong. Nanaginip. Basta gusto ko, kaya kong lampasan ang limitasyong ito. Huwag, dakilang bodhi. Diyos NG Langgit. Kanina, kung may Ang limitasyon ng puno ng bodhi, dalhin si Guyanzi sa hostisya. Bakit mo ako pinigilan? Kung pilitin mong lampasan, masisira ang puno ng bodhi. Hindi pa gumagaling ang sugat mo bago umakyat. Kung muli kang masaktan, siguradong maapektuhan ang Baka mahadlangan ang pagkakataon na umakyat. Ngunit ngayon, iniugnay ako at siguyan ng puno ng bodhi. Kung hindi ko palabanan ang kontrol ng puno ng bodhi, pababayaan ko bang mahilan niya ako? Paano ko tuluyang tatapusin ang makamundong gabing ito? bodhi Shangshan. Ang mga bagay sa mundo ay hindi kasing simpleng inisip mo. Kailangan mo pang masusing siya sa atin. Hanapin ang salarin na sanhi ng kaguluhan sa mundo. Kapag nalampasan ang pagsubok na, saka lamang magkakaroon ng tagumpay. Ang anino ng Diyos. Bakit ito napakapamilyar? Nababaliw na ba ako? Paano ko nayugnay ang Diyos kay Guyan? Kung gusto ng Diyos na magsiyasat ako, kailangan ko maghanap ng paraan, dahan-dahan at maingat. Chingsi, hanggat mananatili ka, samahan pa rin kita sa pagkain ng gulay at pagdarasal. Basta manatili ka, pwede ba? Yenji. Si Kingsi ay isang immortal sa ikasi dapat siyang nasa langit. Ikaw naman, huwag ka nang magtigas ng ulo. Kapag nanatili si Kingsi, hindi na siya makakaalis sa akin. Tijol. Makheng, kailangang gamitin ang sitwasyon para manatili sa pamilya Gu. Gu Yenji. Totoo namang hindi na ako makakabalik. Lolo, tama na ang sinabi yan ay Shulan Shinzi. Mu Ching-si. may oras pa tayo sa hinaharap. Chingsi, napapunta ako na si Lolo sa ibang lugar. Simula na yon, wala nang sinuman ang pwedeng humadlang sa atin. Kingsi, mahal kita, huwag mo na akong iwan, pwede ba? Ikulong mo ako sa mundo. Iyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Hindi kayo, kailanman inisip sa akin. Gusto ko lang na maging maayos ulit tayo. Tulad ng dati. Kung paano tayo naging mag-asawang nagmamahalan. Asawang tinanggalan ng balat at ugat? Magmamahalan daw. Nakakatawa. Kingsi, babawiin ko sa iyo para ipagdiwang ang ating muling pagkikita bilang mag-asawa. Espesyal na inihanda ko ang paborito mong mga paputo. Tingnan mo. Ang ganda ng mga paputo pero saglit lang ang tagal. Kaya't inipon ko ang lahat ng paputok sa lungsod. Gabi-gabi silang sumasabo para lang sa'yo. Nagustuhan mo ba? Oh, nagastuhan kayo. Pero para sa akin, hindi ito hamak na kasing ganda no nagbabagang tanawin noong sinunog mo ang Fire Blossom para kay Guwanwan.
Kingsley, esensya na, kasalanan ko ito, Kingsley. Masakit siguro ang masunog ng apoy, patawad. Matagal ko nang di gusto ang mga paputo. Ang langit na ikasyam na langit ay abot kamay. Mas makulay at walang hanggan. Kingsley, hindi mo gusto ang mga paputo, o hindi mo na rin ako gusto. Daddy gusto, mo, AKO, bakit bigla, ayaw mo? Gu Yanji. Simula noong inalay mo ang lahat para kay Guwanwan, doon lahat nagsimula. AKO as ayaw, puro galit na lang ang natitira. Kingsley. Naloko ako ni Guwanwan, nagkamali ako sa pagkilala at pasasalamat. Pinahirapan kita, dapat akong mamatay sa kasalanan ko. Pero Kingsley, nabuhay ko na uli ang punong bodhi. Itinayo ko ang templo para sa'yo. Patawarin mo na AKO, Puibiye. Gu Yanji. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero hindi mo kailanman pinahalagahan. Hindi, Kingsley. Kasalanan ay Guwanwan. Inarusahan ko na siya ng matindi para sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ang taong ito ay Si Guwanwan. Kingsley, para sa'yo. Pinutol ang mga kamay at paa, tinanggal ang balat. Ang lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa kanya, tinabayaran ko na lahat. Ngayon na bumalik ka na. Panahon na rin para siya mabayad ng kasalanan niya. Halika na rito. Yan, Kuyan Yanzi. Anong parusa ang meron ngayon? Atawarin niyo na si Wanwan. Ang buhay o kamatayan mo ngayon, nasa kapasyahan ng asawa mo. Mu Kingsley. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat inangkin ang kabutihan mo. Nagkamali ako. Mali ako na inangkin ang kabutihan mo. Kingsley. Ano man ang gawin mo sa kanya, okay lang. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa para sa'yo. Tama na. Umalis ka. Nakakainis ba siya sa'yo? Palalayasin ko na siya ngayon. Umalis ka na. Gu Yanzi. Sinabi kong umalis ka. Sige. Kingsley. Manatili sa tabi ko. Kahit ano ang gawin ko, ayos lang. Ang kapangyarihan mo ay nakagapos. Kailangan talaga may mag-alaga sa'yo. Guwanwan. Simula na yan. Ikaw ang bahala kay Kingsley. Kapag may nangyari sa kanya kahit katiting, mas gugustuhin mo pang hindi mabuhay. Masakit pa sa kamatayan. Guwanwan. Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa pamilya ko pagkatapos kong umalis? Hindi ko alam. Huwag mo akong katayin. Hindi ko alam. Guwanwan. Para sa isang lalaki. Pinahirapan mo ang sarili mo sa ganitong itsura, hindi tao o multo. Sulit ba? Sige na. Sabihin mo sa akin ang lahat na alam mo. Ang alam ko lang. Kapag nasa tuktok ang buwan. Sa ilalim ng puno ng bodhi. Si Shulon Ferry at Kuyenji. Ay tiyak na magkikita. Mukhang may progreso na sa wakas. Dumating na ang tamang oras. Panahon na para makipagkita kay Shulan Ferry. Gu Yanji. Sa pagsakripisyo mo ng laman at dug, gayon, ang puno ng bodhi ay mahigpit ng binikis kayo ni Mukingsi. Si Mukingsi na bumaba sa lupa, Ay nakagapos na sayo. hindi na makakaalis sa mundong ito. Natupad na ang iyong hiling. Si Gina, susunod. Bakit hindi mo ako tulungan na ikulong ang kapangyarihan ni Mukingsi? Ikulong ang kapangyarihan ni Kingsley. Hindi ko magagawa iyon. Ang makasama si Kingsley ay sapat na para sa akin. Hindi ko kailanman gagawin ang anumang makakasakit sa kanya. Mukhang mahal na mahal mo talaga siya. Alam mo ba na may Diyos sa taas ng langit na nagbantay sa kanya sa loob ng 1,000 taon? Hindi ka ba natatakot na balang araw? Hindi ka pipiliin ni Kingsley. Ang tala sa sinaunang templo ay nagsasabing ako ang itinayo ang templo kay Kingsley upang mapunan kabutihan. May
Sinasabi mo na iyon ang nakaraan mong buhay. Nakakarawa. 1,000 taon na ang nakalipas. Ang banal na nilalang kumuha ng liwanag ng Diyos para magtayo ng templo at tulungan si Mukingsi. Isipin mo, paano makakatulong ang templo sa pag-akyat sa daang makalangit? Sa kamangmangan ni Mukingsi, nagkamali siya ng pagbabayad ng utang sa loob ng 1,000. Hindi ako ang tunay na tagapagligtas ni Kingsley. Hindi ako tagapagligtas ni Kingsley. Paano ito posible? Gu Yanji. Kung matutulungan akong iselyo kapangyarihan ni may sasagawa ko ang pagkuha sa kanyang Mu Kingsley, magiging katulad siya ng ordinaryong. Simulang gayon, mawawala ang pagiging Diyos niya at makakasama ka habang buhay. Ano ang masasabi mo? magiging isang karaniwang tao. Sige, pangako kayo SAO. Basta't makakasama ko si Kingsley. Kahit ano, sulit na. Pero mangako ka sa akin. Hindi mo pwedeng saktan ang buhay ni Kingsley. Siyempre. Sa totoo lang, matagal na kaming magkaibigan. Alam ko ang kanyang pinakamahinang puntos. Ito ang Shulan. Ang weird. Bakit parang pamilyar ito? Ikaw ba? Shawan. Bakit ikaw? Shawan, anong ginagawa mo? Nagsasanay ako. Quincy, baliw ka. Para saan ang araw-araw na pagsasanay? Wala ka namang progreso. Malapit nang bumaba ang Diyos, at ako na may malalim na kakayahan tiyak na pipiliin ng Diyos para maging isang immortal. Kapag nangyari, ako ang bahala sa iyo. Puidren, ako ay isang puno ng bodhi, at ikaw naman ang manjoshri lili sa ilalim ko. Tayong dalawa. Mula pagkasilang, magkasama tayong lumaki. Kung maging Diyos ka, maambunan ako ng biyaya. Siyempre. Hindi ko inasahan na ganito pa tayo magkakikita ngayon. Ano nangyari noong 1,000 taon? Bakit nawala nang walang paalam? Si Wen? Bakit? Naging si Shulan na nasa likod ni Guyan? At bakit mo ako tinatreto na ganito? Nakagawa na ako ng isang formation dito. Bukas, dalhin mo si Mukingsi papasok sa formation. Kingsley, Kahit naging mortal ka na, mula ngayon, sa akin ka na lang maasa. Diyos, ipapakita ko sa'yo. 1,000 taon na ang nakaraan, ako ang dapat mong pinili. Ang Lock Immortal Array, kumukuha ito ng mga teknika na iba pang mga Diyos. Pinapalakas ang sariling kakayahan. Shawan, Mula pa sa simula ng kaguluhan, magkasama tayo. Bakit? Gagamit ka ng ganitong kasamaan laban sa akin. Gu Yanji. Anong lihim ang itinatago niyo sa akin? Ano ang plano? Kingsley, bakit hindi ikaw ang tagapagligtas ko? Ano? Hindi ko tagapagligtas. Hindi pwede. Ang utang na loob ng 1,000 taon ang tanging alas ko. Hindi pwedeng malaman ni Kingsley ang katotohanan. Kingsley, anibersaryo ng kasal. Naghanda ako ng sorpresa sa ilalim ng puno ng bodhi. Pagkatapos magalmusal, tingnan natin yon.
Nilagay ko na ang formation dito. Bukas, dalhin mo si Kingsley sa loob ng formation. Oh, sa ilalim ng puno. Talagang nakakagulat, hindi ito isang malaking patibong. Kingsley, ano ang sinasabi mo? Lahat ng ginagawa ko dahil mahal kita. Dati, ikaw ang nagluluto para sa akin. Ngayon, nagluto ako ng agahan para sa'yo. Huwag mong sayangin ang oras, napakadalubhasa na ako na 1,000 taon. Hindi ko na kailangan ng pagkain para mabuhay. Paano nangyari yan? Sinama mo ako dati sa pagkain na masarap na pagkain. Bakit biglang hindi na? Kingsley, niluto ko ang paborito mong Norwegian cod. Dahil noon, ang ganang kumain ay hina. Napakapayat mo noon kaya gumawa ako ng paraan para mapakain ka na maayos. At isa pa, ayoko ng amoy ng isda. Ikaw lang ang laging kailangang kumain ng codfish para magpalakas. Yan na. Kakatapos magluto ng codfish. Sarap. Tickman. Busi ako, hindi mo nakikita? Bahala ka, kainin mo. Kaya busy, kailing and kumain. Na-research ko na, maganda ang codfish sa katawan. Sa tingin ko nakakabuti naman sa akin. Tikman mo na din. O paano? Nagustuhan mo ba ang lasa nito? Eos lang. Sinubukan ko magluto na iba't ibang paraan ng codfish. Gawin ko lahat para sa'yo. Ganon pala. Mulat sa pool, mahal mo na pala ako. Hindi ko man lang ito napansin noon. Simula ngayon, ahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Dalhin mo dito. Lumayas ka. Kingsley, ito ang regalo ko sa iyo para sa ating wedding anniversary. 5 taon na ang nakalipas. Binigyan mo ako nitong Star and Moon Bodhi bracelet. Ngayong taon, sinuklian ko ito ng South Sea Pearls. Pero bakit parang kakaiba ang nararamdaman ko sa pulseras na ito? Ang amoy ng pulserang ito ay galing mismo sa ikasyam na kalangitan. E naisip mo ano? Ang pulserang ito ay aksidenteng nakuha ko. Bagay ito sa iyo. Nayan KO lang napansin. Tama na ay KO. Tara na. Nayon. Ang matagal ng kaibigan ay dapat nang magkita muli. Shawan. Hindi. Gayon dapat tawagin kang Shula na Diyosa. Kung hindi ka lalabas ngayon, hinding-hindi na ako gagawa ng kahit isang hakbang pasulong. Kingsley. Ako ay isang Diyos sa ikasyam na langit. Isang karaniwang locking immortal formation ay wala sa harapan ko. Mukhang sa 1,000 taon nating hindi pagkikita. Ang iyong kapangyarihan ay nagkawatak-watak na. Kingsley, sa 1,000 taon na hindi tayo nagkita, tila nahasa ka ng husto na natuklasan mo ang aking formation. Tayong dalaway sabay na nagtapos at lumaki magkasama noong unang panahon. Alam mong ang puno ng bodhi ay ang aking ugat. Bakit tinilangan asay Guyenji? At gumamit pa ng locking immortal formation. Galit ako sa Ipsilono. Kung hindi sa'yo, ako dapat ang pinili ng langit. Lahat ito dahil sa'yo. Inagaw mo ang aking kapalaran. Noong araw na iyon, hindi dumating ang Diyos. Ang ninuno ng pamilya Gu ang nagtayo ng templo. Pinotektahan ng 1,000 taon, kaya natamasa ko ang pagkakataong ito. Naranasan ko rin lahat ng hirap ng mundo. Bago ko nakamit ang pagkakataong umangat. Kingsley, hanggang ngayon, isa ka pa ring hangal na hindi makilala ang tunay na tagapagligtas mo. Anong karapatan mo, Manga?
Tunay na tagapagligtas? Anong ibig mong sabihin? Chingsi, bakit ang tunay mong tagapagligtas ay hindi ako? Sino ba talaga ang tinatawag niyong tagapagligtas? Sino ang tinatawag niyong tagapagligtas? Hindi ba't ang ninuno ng pamilya Gu ang nagligtas sa akin 1,000 taon? Linawin mo. Hindi. Hindi pwedeng malaman ito ni Kingsi. Chingsi. Kapag naging tao ka, hindi na tayo magkakahiwalay. Gu Yenji, value ka. Ang lock ng immortal formation na ito ay hindi lang nito inilock ang aking immortal power, kundi pati ang aking immortal core. Ikaw, pinaplano mo ang aking kapalaran. Gusto mong agawin ang aking immortal rank. Gayon mo lang naiintindihan, pero huli na. Simula noong iniligtas ka ng Diyos, inihintay ko ang araw na ito. Kahit umakyat ka sa langit, anong ngayon? Alam ko lahat ng kahinaan mo. Ang lock na ito ay sadyang ginawa ko para sa'yo. Hindi lang lakas mo ang gusto ko, kundi pati ang immortal destiny mo sa pag-akyat. Makapangyarihang Diyos ng pagtubos. Anong ibig mong sabihin? Ang taong tumulong sa akin 1,000 taon na ang nakalipas ay Napakahina mo. Bakit siya may partikular na pagtingin sa'yo? sino nabiyaya ang sinasabi mo? Saan galing ang galit mo sa akin? Mukingsi, alam mong ito'y patibong, pero dumating ka pa rin. Gusto mong alamin ang tunay na dahilan, hindi ba? Sisiguraduhin kong magsisi ka habang buhay. Gayon ang araw na iyong pagwawakas. Shulan, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Kingsi? Hanggaw. Isa lang iyong panlilinlang ko sa'yo. Kunin ko lang ang elixir, kahit siya pa ang pangatlo, anong ngayon? Ang swerte sa langit ay akin pa rin. Kung pipilitin mong ilagay ako sa kahihiyan. Gayon. Hindi ko na rin isasaalang-alang ang ating nakaraan. Ikaw, panggarapan mo na lang. Mahal na Diyos sa langit. Mataas na bodhi, ang mortal na kwento mong ito ay may kaunting kaugnayan din sa akin. Ang pulseras na ito, ibinigay ko sa kamay na mortal upang maabot ka. Naway maging ito ang iyong sandigan. Matutulungan kita. Ang lakas na ito ay mula sa Diyos. Manjusri Orchid, Handa Rin AKO. Chingsi. Narito ako para iligtas ka. Hanggaw, magkakaugnay ang ating buhay. Humarang ka sa harap ko. Anong kaibahan kung sasama ako sa iyo sa ikatlo? Mukingsi, kahit tulungan ka ng Diyos, paano ka pa rin ba makakaiwas? Ikaw pa rin ang mawawala sa akin. Papalitan kita sa posisyon mo sa siyam na kalangitan. Tanggapin mo na. Ito ang kamalayan ng Diyos. Bakit? Bakit kahit si Guyanzi na parang walang halaga na mortal o ikaw na nasa mataas na kalangitan, pinipili ninyong protektahan siya? Muchingsi. Alam mo ba na ang inisip mong pasasalamat sa nakalipas na 1,000 taon, isang malaking biro lang? Ang pasasalamat ko. Isang biro? Talaga ba?
Fake it? Ganitong pagkakahawi. Mu Qingxi. Alam ba ang pagbabayad utang sa loob ng 1,000 taon ay biro mula simula hanggang dulo? Magkaruktong ang tadrana. Tunay na malupit. Hindi mo pa magagawang gayon. Dahil wala pang kasiguraduhan ang katotohanan. Qingxi. Fake it, ikaw. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Si Mukingsi ang nagligtas sa'yo. Si Kingxi ang nagligtas sa akin. Si Kingxi ang nagligtas sa akin. Alam ko na may puwang pa rin ako sa puso ni Kingxi. Alam kayo na. Qingxi. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Naloko rin, AKO, and I, Shulan CNZ, wala kang idea, SA, ginawa ka. Hindi inakala magkakaroon ng malaking epekto sa'yo. Hatawarn AKO. Pero iniligtas mo ako. Ibig sabihin, nasa puso mo pa AKO. Guyanji. 1,000 taon nang nakalipas, nagtayo ka ng templo para sa akin. Inakay mo ako sa landas ng ang nag-ipon na mabuting gawa upang matulungan ako maging immortal. Ikaw ba talaga iyon? Kingxi, 1,000 taon na Ang nagtayo ng templo para sa iyo, syempre ako iyon. ang ninuno ng pamilya Gu na aking nakaraang buhay. Ang utang na ito, nakasulat sa tala ng pamilya Gu. Malinaw na itinala. Siya si Shulan, ang immortal na. Si Shulan ang nagseselos sa ating pagmamahalan. Sinasabi ang maling salita. Sinusubukang maghiwalay tayo. Mag-asaway tunay na Pazazalama. Guyanzi, ang mga kasinungalingan mo ay talagang kusang lumalabas. Dahil sigurado ka. Dalhin mo ako para makita ko ang talaang kanan ng pamilya Gu. Gusto kong makita mismo. Tungkol sa nagpatayo ng templo 1,000 taon na ang nakalipas. Paano ito naitala? Tala. Naitala na ito matagal na. Magpakita ng daan. Mabubuhay, Kira. Pwede ka rin nitong gawing parang patay na buhay. Sige. Dadalan kita. Qingxi. Nandito na tayo. Ito na yon. Ang mga ninuno ng pamilyang Gu ay tumanggap ng biyaya mula sa Diyos at nagtayo ng templo para protektahan ang bodhi sa loob ng 1,000 taon. Dios. Hindi pwedeng makita ito ni Kingxi. Nahanap mo na ba? Nahanap na. Ibigay. Anong nangyayari dito? Siguradong sobrang tagal na nito. Kinain ng insekto, kaya nasira. Kinain na insekto. Akala mo ba kapag sinira mo ang isang pahina, may tatago mo ang katotohanan? Walang lihim na hindi nabubunyag. Ikaw at Wenshulan, tinatago sa akin. Malalaman ko rin ang lahat balang araw. Qingxi. Walang sinuman ang makakaagaw sa'yo mula sa akin. Kahit pa ang mga Diyos, hindi nila kaya. Mukingsi. Hindi ko inaasahan na tutulong ang Diyos. At binigyan ako ng ganitong sugat. Nakakainis. Gagawin ni Mukingsi ang lahat para mahanap ako. Huwag mo akong patayin. Nagkamali ako. Diwa mo.
Mukhang isang magandang sisidlan. Ang katawan mo. Pahir muna, puwit. Guyenji. Ginagawa mo lahat. May silbi ba talaga? Kahit anong pagtatago mo, kapag bumalik si Mukingsi sa siyam na kalangitan, sa oras na makita niya ang Diyos ng langit, malalaman niya ang lahat. Becky hindi nalan niya. Tulungan mo akong kunin ang immortal na pil ni Mukingsi, putulin ang kanyang immortal na kapalaran. Mulan Giyong. Hindi ba magiging gintong ibon na lang siya sa tabi mo? Guwanwan. Hindi ka ba matahimik sa Gu family para magsisi? Apos naglalakas loob ka pa magsalita ng ganyan. Hindi ikaw, SI, Guwanwan. Ikaw, ISI Shuan Fairy. Akala kayo manawala pa, AK noon, nangako kang hindi sasaktan si Kingsi. Pero muntik mo na siyang patayin. Hindi ba maayos naman siyang buhay? Kung hindi dahil sa Diyos na Sana nakakyat na ako, pero ikaw, alam mo ba? kung hindi mo ako tutulungan, hindi lang si Mukingsi ang mawawala sa iyo, kundi 3 landas na lang ang maiiwan sa iyo. Ano ang sinabi mo? Kapag nakahanap si Mukingsi ng paan upang basagin ang ugnayang nagugnay sa inyong buhay, Palayain siya at ang puno ng mga pagsusuri at pagbabalans sa oras na yon. Sinasabi nila bag mo ang batas ng kalikasan at nakaligtas, na kunwari ka pang ibang tao. ang kanyang tagapagtaguyod sa loob ng 1,000. Ano ang gagawin niya sa iyo? Hindi ako naniniwala. Guyanzi, malapit ng lahat, pero nangangarap ka pa rin? Talagang pasaway ka. Ay, CJ, tingnan natin. Kapag nalaman na ni Mukingsi ang totoo, Palalampasin ka kaya niya. ikaw at ang pamilya Go. Balanara. Ikaw ang lalapit sa akin para makipagtulungan. Parusa ng langit, parusa ng langit. Parusa ng langit. Pamilyag. Nabangkrupt ang pamilya Go. Ano na namang kalokohan ang sinasabi mo? Paano mababangkrop ang pamilya ko? Pupuntahan ko agad si Mukingsi. Opo, Gino. Dumating na si Gino. Ano itong kaguluhan dito? Gino, maayos pa bang ibibigay ang sweldo namin? Matagal na kaming empleyado ng pamilya Gu. Ngayong, nabangkrupto sila. Kailangan naming makuha ang sweldo. Paano mababangkrop pamilya Gu? Pinatha. Tuluyan natapos ang pamilya Gu. Sa 6 na buwang nakalipas, puro templo ng budhi ang inatupag mo. Wala kang Sa kahit anong negosyo ng pamilya, sa loob na ang matandang Ginoo bumubuhay, pero 3 araw na nakalipas. Lahat ng negosyo ng pamilya, ay tuluyan ng nalugi. ano ang sinasabi mo? Ayokong maniwala. Malaking pamilya ang Gu at nakabalik si Kingsi. Paano maaabot ang pagbabangkar? Hayop ka! May lakas ng loob ka pang banggitin si Ching sa panahong ito. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Si Chingsi ay isang banal na nilalang. Paano mo siya kayang ipilit na manatili? Si Kingsi asawa ko, bakit hindi siya maaring manatili sa tabi ko? Pasaway kang anak? Bakit ka sobrang makulit? 6 na buwan nang nakalipas, iniwan ni Chingsi ang pag-asa para sa Gu pamilya habang patungo sa pag-angat. Kaya't pinilit kong buuin ang Gu pamilya sa mga araw ngayon. Chingsi, Nang umalis ka, ang pamilyang Gu nakaranas ng karma at wala na. Bilang pinuno ng pamilya Gu, humihingi ako ng tawad sa iyo. Maliban kay Gu, Lahat ng kasalanang nagawa. Ang mga ninuno ng Gu sa libu-libong taon ay inalagaan ang puno ng bodhi. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Gayon, kahit na mag-ascend ako pataas, iniwan ko pa rin ng pag-asa ang pamilyang Gu. Lolo Gu, sanay pangalagaan ninyo ang negosyo ng pamilya sa hinaharap. Para masabing may magandang simula at katapusan. ibubuhos ko ang lakas ko para mapanatili ang pundasyon ng pamilyang Gu, huwag lang masira. Pero ikaw, pinipilit mong dalhin ang buhay ng buong pamilya Gu sa kapahamakan. Ngayon, ito na ang tunay na kalamidad ng pamilya Gu. Alam mo ba iyon? Lola Malika, bumalik na si Kingsi sa tabi ko. May babalik natin ang dangal ng pamilya ko. Puro ilusyon. Pinilit mong si Chingsi sa mundo ng tao. Pinastos mo ang mga Diyos.
Isang malaking kawalanggal sa ginawa mo. Madadamay ang miyembro ng angkan at parurusahan. Mapupunta tayo sa impyerno. Alam mo ba yon? Hindi todo. Sa pagkakataong ito, Kingsley nagligtas, mahal pa rin ay AKO. Kailangan kong muling buhayin ang pagmamahal ni Kingsley sa akin habang inaalag. Lolo, hintayin mo. Pupuntahan ko siya ngayon para muli kaming magkalapit. Ikaw! Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan, sinasabi ko. Karma 2! Ito na ang karma. Guyanji, B8 copy dito? Anong plano mo sa pagdala sa akin dito? Kingsley, tingnan mo. Ang bawat puno ng bodhi. Inukit ko mismo ang pangalan mo. Dati kong sinabi, ibibigay ko sa iyo ang buong gubat ng bodhi. Nagwa kayo na. Nalugi na ang pamilyang Kingsley Gu. Ibinenta ko ang natitirang ari-arian ng pamilya Gu para mabili ang gubat ng bodhi para sa iyo. Basta't gusto mo. Lahat ng ito ay sulit. And naisip kayo lang, napakaraming punong body. Kung bawat isa'y tatanggalan ng balat at ugat. Siguradong napakahirap gawin, di ba? Kingsley, nagkamali ako sa iyo. Ngayon, pagsisisi kayo. Kingsley, tulungan mo ang pamilya Gu sa pagsubok na ito. Simula ngayon, sasamahan kita sa vegetarian at pagdarasal. Gugulin ang natitirang buhay. Hindi na kailangan na ako'y nasa langit na umiinom at nananalangin. Mas malaya at payapa ang buhay dito. Young Master. Yung Master, critical ang kalabayan na ama mo. Kailangan na operasyon. Kimanta kaga, anoing sabi mo? Upunta ako ngayon mismo. Lolo Gu, Lolo, Gino. kumusta na si Lolo? Ginoo, sabi ng doktor. Kailangang operahan agad. Kailangan ng 8,000 piso. Bilisan na. Pero sa account ng pamilya Gu. Wala nang natitirang pera. Anumang pera, gagawin ko. Gino, ito ang mga dokumento ng ancestral house ng pamilyang Gu. Ito na lang ang natitirang ari-arian natin. Hindi mo pwedeng ibenta ito. Ano ang alam, Mo? Abebenta ko ito. Malaki ang gamit ko rito. Gusto kong ibigay sa Kingsley ang pinakamarangal na kagubatan ng bodhi. Ano ko magagawa iyon kung walang pera? Wala na akong natitirang pera. Paano nangyari ito, Batang Panginoon? Balak mo bang sakupin ang pamilya Gu? Naibenta ang ancestral. Dapat ay mayroon kang pera. Pera. Ginamit para bumili ng puno ng bodhi. Kagubatan ng bodhi. Kingsley, akiusap, alang-alang sa kagubatan ng bodhi, iligtas mo ang aking lolo. Kung kaya mo iligtas ako, kaya mo ring iligtas ang lolo ko. Pakiusap. Malapit na ang katapusan ng buhay ni Matandang Gurugo. Natatakot ako na kahit gustuhin ko pa, hindi pa rin ito sapat. Hindi. Hindi na kailangan iligtas ako. Ito ang ganti ng pamilya Gu. Lolo, Ching siya. pakitingnan. Para sa henerasyon ng pamilyang Gu, ang pangangalaga sa puno ng bodhi. Pakawalan mo na lang siya. Hayaan mo nang mabuhay si Yanji. 3 araw, handa ako. Bababa sa 18 antas ng impyerno para tubusin ang kasalanan niya. Hindi. Kingsley, pakiusap, iligtas mo si lolo. Kasalanan ko, lahat ito. Hindi ko kayang hayaan si lolo magdusa dahil sa kasalanan ko. Pakiusap, maawa ka. Iligtas mo siya. Maari mo bang sabihin sa akin, sino ang nagtayo ng templo para sa akin 1,000 taon nang nakalipas? Safe, sasabihin ko. Muching si. Hindi kita pagbibigyan. Ching si, nakikiusap ako sa iyo. Ang pasyente ay may heart attack. Wala nang palatandaan ng buhay. Napakabigla nito, parang may gumawa nito. Ching si. Huwag kang umalis. Tulungan mo si lolo.
Kingsley, gusto niyang hawakan ako. Hindi ganon cuddly. At ikaw, Guyanzi, sinabi ko na, ikaw mismo ang lalapit sa akin. Gayon wala ka ng ibang mapupuntahan. Hinayaan mo siyang tumakas. Man, just free Lily. Ano ba talaga ang balak mo? Lolo. Lolo, guysing na pa kayo. Lolo. Lolo, kasalanan kayo paito. Ako ang nagpalugi sa pamilya ko. Kasalanan ko, ikaw ay nadami. Muching si. Bakit ka ganyan kalupit? Hindi lang si Wanwan ang nagtataksil sa akin. Pati si Lolo iniwan na rin ako. Sige. Kung ganyan ka kawalang puso. Kaya tatlo. Hihilahin kita pababa kasama ako. Mukingsi, naghahanap ka ng buong mundo para sa akin. Pero hindi mo inakala na nagtatago lang ako sa bahay ng mga gu. Shulon Ferry. Pumayag akong makipagtulungan sa iyo. Guyenji. Sa wakas, naisip mo na rin. Guyenji. Sa wakas, naisip mo na rin. Pero may isa pa akong kahilingan. Ang pamilya ko ay isinumpa. 3 henerasyon walang kapatawaran. Kapag naging Diyos ka na, kailangan mo talangin ang lolo kayo. Bakit? Si Mukingsi hindi ka man lang matulungan sa ganito, kaliit na bagay. Kingsi, huwag kang umalis, iligtas mo si Lolo. Hindi. Hindi niya ako tutulungan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sige. Bukas, ipakita mo kung ano ang kaya mo. Huwag kang mag-alala. Parehas nating makukuha ang gusto natin. Ako, ang elisir at kapalaran ng immortalidad. Tungkol naman kay Mukingsi, ang buhay niya, ibibigay ko na sayo. Sa tingin ko ngayon, mas kawili-wili pala na paglaruin kayo sa mundo na magkakabit ang mga tadhana. Tandaan mo ang pangako mo sa akin. Tulungan mo ang lolo ko sa pagdaan. Siempre. Humble. Bakit ang kakaiba ng lugar na itong alaala? Ang pakiramdam na ito. Si Shulan. Patawad pa Diasang Shulon. Haminta ka, Wenchilin. Guyenji na yon na. Si Guyenji na yon na. Mukingsi, pumasok sa loob, kung hindi sila ang gagawing sakripisyo agad. Guyenji, value ka talaga. Nayon alam kayo kung bakit walang manjus rio. Pala ikaw at siya nagkasundo para itago ang lokasyon nito. Bakit mo ginawa to? Mas pipiliin mo panoorin si Lolo maghirap. Kaysa tumulong pa iligtas siya. Chingsi. Ngayon sa mundong ito, ikaw na lang ang meron ako. Galit ako sa'yo pero mahal din kita. Gusto ko sa ating dalawang magulo't magulo ang bawat buhay. Pumasok ka na, Muking, sa sineteng bitak. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung papatayin ko ang mga ordinaryong tao na ito.
Kung susunod ka at papasok sa bitak, mamumuhay tayong simpleng mag-asawa. Kung hindi ka papasok sa bitak, magkakasama tayo sa daan patungong impyerno. Ha, kita MOBA? Ang bitag na ginawa ko para sa iyo sa loob ng 1,000 taon, walang aksaya sa galaw. Kasama na pati ang kalokohang pagkahilig, ito ang pinakamahusay kong tulong. Maghengwala kong takas muching si. Dios, tulungan mo kami. Hindi ka Dios? Anong Diyos ang manonood lang habang may naghihirap? Umasok ka na. Gusto mo bang ipahamak kaming lahat? Wenchelen. Pumapayag ako. Wenchelen. Pumapayag ako. Pero pakawalan mo ang mga inosenteng taong ito. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami, Dios. Iligtas niyo kami. Diyos, iligtas niyo kami. Chingsi, ikin ka na. Pinatibay ang luck ng aray na ito ng mga immortal. Naubos na ang aking kapangyarihan bilang immortal. Ito, May natitirang bakas ng kamalayan ng Diyos. Lumabas na ang Diyos ay palagi nang nasa tabi ko. Banal na dawara, mawa. Sino ang magliligtas sa amin? Manjushri nangako ka asayakin. Na hindi maapektuhan ang inosente. Maghahamak na nilalang. Ang sakripisyo nila'y para sa pag-akyat ko. Yun ang kanilang suwerte. Manjushri. Nilabag mo ang usapan, ang tiwala. Magkano ba ang halaga ng tiwala sa harap ng manood ka na lang at hintayin mo ang resulta? Ito lang ang tanging paraan para masira ang harang. Pero AKL. Ay isang Diyos. At nanatili pa rin siya sa tabi mo. Talagang paborito ka niya. Isang Diyos. At nanatili pa rin siya sa tabi mo. Kau talaga. Paborito niya. Mu Chingsi. Ang huling pagkakataong iniwan para sa'yo. Ginamit mo para iligtas ang mga ordinaryong tao na parang langgam. Libu-libong taon na apoy ng buhay. Naging Diyos ako para protektahan sila. Tungkulin ko ito. Diyos. Malapit nang mawala ka bilang isa. Muching si. Ang iyong pag-asa at ang kanyang pagmamahal. Himengkin. Per preso. Ang Lock Immortal Array ay ang iyong immortal na pildoras at ikin na ito ha. Iraw. Ito ba ang immortal na Pildoras? Lolo. Yan. Ako ay 3 na. Bakit hindi mo pa rin ako pinapakinggan? Bakit hindi makita ang tama at nakatulong ka sa masama? Lolo, kumusta po kayo? Pumayag na si Shulan. Pag natapos na ang Sasamahan kanya papunta roon. Kalokohan. Si King, dahil sa damdamin ng nakaraan, ay nadala na rin ang matanda sarili. Ikaw naman, nalinlang ka ng demonyang iyon. Si King, siya naman, ako ang nagkamali kay Kingsi. Katulad ng deity. Yanji, huwag ka nang magmatigas. Ikaw at Chingsi, ang ugnayan ay masalimot. Hindi na maiwawasto, hindi rin dapat pilitin, Yanji. Huminto ka na. Ito ang huling kahilingan ni Lolo. Lolo,
Naiintindihan ko na. Chingsi, Kingsley, nagkamali ako. Bumalik ka na sa langit. Hanapin mo si Tatlo. Guyenji, Ano namang drama ang pinapakita mo? Gusto mo siyang iligtas? Di mo ba alam? Ikaw mismo ang nilikha ko bilang pinakamabisang sandeta laban sa kanya. Chingsi. Ako na naman ang nagbigay sa iyo ng problema. Dowsing Langit. Chingsi. Toda na, isa kang biro. Nagawa mong bumaba. Dahil sa walang kwentang ito. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Karapat dapat siya. Manjusri Lily. Libong taong kasamaan. Dapat nang maglaho. Hindi ko kayang tanggapin. Bakit hindi ako ang pinili mo 1,000 taon na ang nakaraan? 1,000 taon na ang nakalipas. Parang Diyos bumaba na sa lupa. Mukhang hindi ka rin magiging maayos tulad ko, Mukingsi. Ikaw at Guyanzi ay magkarugtong sa kapalaran. Huli kong regalo sa'yo. Ang huli kong malaking regalo. Chingsi. Chingsi, nagkamali ako. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang tubusin ang aking kasalanan. Gu Yanji. Totoo namang sa ating Panahon na para linisin ang lahat. 1,000 taon na ang lumipas na utang na gusto ko ring malaman. Ikaw, Beatalog, o ang Diyos ng langit. Ang Diyos ng langit. Alis ka na Beatalaga. Hindi ko natanong ang katotohanan sa kanya. Hindi ko pa siya napakiusapan. Ang sumpa ni Shulan. At ang ugnayan ko sa taong ito. Paano ko ito alisin? Bodhi Maliat. Lumapit ka. Kagaling-galing na Dios. Ang punong budhi ay bahagi ng aking sarili. Ginagamit ito ni Fairy Shulan. Itali ang aking kapalaan kay Guyan. Gabayan ninyo AKO. Pano Keo. Miley E. Ang sampat pagkakabuhol na ito. Naghasik ka ng kabutihan sa mundo. Ang mabuting gawa, parang buto ng bodhi, mahuhulog sa lupa, bubukat tutubo. Pansamantalang lililim, ang susi sa pagwasak ng kalagayan ay nasa taong iniligtas mo ngayong araw. Sila Biewa. Ang mga bisita sa libing. Bakit ang kagalang-galang na Diyos ay kamukha ni Guyanzi? Kagaling-galing. May tanong pa ako. 1,000 taon na ang nakalipas. Ikaw, Beatalaga. O, S.I. Gu Yanji. Kung hindi dahil sa iyo no, ako ang dapat pinili ng mga Diyos. Kinuha mo ang kapalaran ko sa pagiging immortal. Muchingsi. Alam ba ang inisip mong pagbabayad loob ng 1,000 taon? Simulat sa pool ay isang biro lang, hindi ko matatanggap bakit 1,000 taon ang nakalipas. Hindi ako ang pinili. Kamahalan. Patawaran Niop. Ikaw.
Ang marka mo. Nakilala mo ako. Ang nagpatayo ng templo libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi pala mga ninuno ng pamilya Gu. Kundi ikaw, mahal na Diyos. Iyon ay hibla ng aking diwa, nang hiram ng katawan ng ninuno ng pamilya ko. Itayo ang templo para sa iyo, protektahan ka mula sa ulan, gabayan ka sa landas ng pananampalataya, mag-ipon ng kabutihan. Kaya pala ikaw na ang mahal na Diyos simula noon. Ito ang dahilan kung bakit galit sa akin si Shulan. At ito rin ang lihim. Napilit tinatego and I Guyenji. Ipinagtanggol ang pamilyang Gu sa loob ng Ang pagmamahal mo kay Guyanzi ay ang iyong pagsubok sa pag-ibig. Hindi ko dapat pakialaman. Ang Diyos ba ng langit ay nagpapaliwanag sa akin? Naiintindihan ko na. Hindi rin ako maaaring manatili kapag bumalik ka sa siyam na kalangitan. Ako mismo ang sasalubong sa iyo. Mahal na prinsip ako. Mahal na Prinsip, AKO. Chingsi. Akala ko hindi mo na ako kailangan noon pa. Mahal na prinsip. Sinabi nila di Shulan na kapag nakialam sa mundo, magiging matindi ang parusa ng lang. Ikaw ang iyong suliranin. May sagad na. Kung may parusa man mula sa langit, ako na ang haharap dito. Munting Bodhi. Ang mabuting gawa ay magbubunga. Paru-parong kahoy, magpasalamat kami. Nasaan ang halimaw, lalabanan namin? Tika muna. Itong puno ng bodhi. Hindi ba inutos ni Guyanzi? Naputulin at sunugin ito hanggang sa ugat? Siyang Master Gu ang nag-utos, siya ang ugat nito. Ito, bakit nabuhay ulit yan? ONG. Siguradong gawang masama yan ng babaeng iyon. Ang susi para malutas ito ay nasa mortal na iniligtas mong gayong araw. Naiintindihan ko na. Ang puno ng bodhi ay nadumisan ng dugo ni Guyanzi, kaya sumama ito. Ako at ang puno ng bodhi ay magkaugnay. Hindi ko ito kayang talunin. Ngunit ang payak na kabutihan ng tao. Tamang gamitin ang tama laban sa mali. Ang kabutihan ang sumisira sa kasamaan ay sa tulong ng kamay ng tao. Siguradong maalis ang hadlang. MGA kasama. Ang punong ito ay naidamay na masama. Ako'y labis na nasugat. Nayon. Ang kabutihan sa inyong ang siyang magpapawi sa kasamaan. Tulungan niyo ako. Aprutin natin ang masamang lunas na May utang tayo kay Fairy. Binigyan tayo ng pangalawang gumalaw na kayo. Gibain ang masamang punong ito. Huwag niyo gagalawin. Ito ang huling alaala namin ni Kingsi. Huwag niyo gagalawin. Chingsi, sabi mo, anumang halaga, anda akong bayaran para iwan mo yan. Pekisap, iwan mo yan, PBA? Alaga. Wasak na ang buong pamilya mo. Anong ipambabayad? Ambisyoso ka. Oo nga, Akala mo pa. Na ikaw ang pinakabanal ng Maynila. umalis ka, tabi ka na. Chingsi, Ang Tinicious Emma ay ang sarili mong paninindigan at kakabigo. Yenji. Alam kong konektado ang puno ng bodhi sa buhay ko. Kapag naputol ang ugat ng puno ng bodhi na ito, mapuputol din ang aking binti. Kapag nasira ang puno ng bodhi na ito, mawawala rin ako. tanggalin ang buong puno ng bodhi mula sa uga. Chingsi. Kingsi, nagkamali ako. Nagmamakaawa ako. Iwan mo na ito. Talagang nagkamali ako. Akiusa. Yuget. Nararamdaman ko na mas tumibay ang kakayahan ko. Ganito pala ang hindi masira, hindi tumatak. Gu Yenji.
Wala na ang puno ng bodhi, ang buhay mo'y hindi na magtatagal. Ang puno ko ng bodhi, puno ng bodhi. Hindi naman ito talagang paras. Nilabag ang batas ng kalangitan, maraming maling ginawa. Tanggapin mo ang iyong parusa. Guyenji. Maliit na bodhi. Tapos na ang karma. Sumama ka sa akin, pabalik sa ating lugar. Chingsi. Huwag mo siyang dungisan. Bankrupt na ang pamilya Gu, babayaran pa ba nila ang dapat sa akin? Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Bali katalaga fui. Chingsi. Tingnan mo, inrotektahan kita. Kapatid na Yanzi. Gusto mo bang sumama sa akin umalis? Kapag nasa labas, medyo mahirap. Pero laging may pagkain. Sano ka? Hindi kita kilala. Umalis ka, umalis ka. Hindi kita kilala. Hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Wala talaga tayong pagkakakilala. Mas mabuti siguro. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Sajna, maliit na bodhi. Paano nabiye tatapusin? May desisyon ka na sa puso mo. Chingsi. Ang alikabok ay babalik sa lupa, ang lupa sa alikabok. Ang bodhi ay hindi puno. Ang maliwanag na salamin ay hindi plataporma. Saan manggagaling ang alikabok?